Alam nyo ba na maraming Pilipino, lalo na ang ating mga nakatatanda, ang tahimik na nagdurusa sa mataas na asukal sa dugo? Ito ay isang sitwasyon na madalas nating sinasawalang bahala hanggang sa maramdaman na natin ang mga komplikasyon. Naiisip nyo ba ang pakiramdam na laging pagod, ang hirap sa paghilom ng sugat, o ang pag-aalala sa posibilidad ng pagkabulag o problema sa bato? Maraming pagkakataon, ang tila simpleng pagkaing kinasanayan natin tulad ng matamis na pandesal sa umaga o paborito nating kakanin sa hapon ay unti-unting nagdadagdag sa problema na nakakalungkot isipin na ang mga pagkaing ito na nagbibigay aliw at bahagi ng ating kultura ay maaari ring maging sanhi ng matinding pag-aalala sa ating kalusugan. Ang sakit na diabetes ay isang tahimik na magnanakaw ng kalidad ng buhay. At marami sa atin ang hindi nakakaalam na mayroong mga natural na paraan upang labanan ito. Bukod sa mga gamot, pero mayroong isang sikreto na nasa paligid lang natin, isang kayamanan mula sa ating kalikasan na matagal nang ginagamit ng ating mga ninuno. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga pinakamahusay na halamang gamot na makakatulong sa pagtanggal ng labis na asukal sa dugo at kung paano makakatulong sa ating mga seniors na labanan ang diabetes ng natural. Manatili kayo hanggang dulo dahil mayroon akong ibabahagi na tiyak na magugulat kayo. Simulan natin sa unang halaman na kilala na sa ating kultura at halos araw-araw nating nakikita, ang ampalaya o bitter gourd. Marahil ang ampalaya ang pinakakilalang halamang gamot dito sa Pilipinas pagdating sa pagkontrol ng asukal sa dugo. Karamihan sa atin ay pamilyar na sa pait nito na sa simula ay hindi ka nais-nais. Ngunit sa huli ay nagbibigay ng napakalaking benepisyo. Ang pait na iyan ay mula sa mga aktibong sangkap tulad ng charantin, vicine, at polypeptide P na kumikilos tulad ng insulin sa ating katawan. Ibig sabihin, tinutulungan nito ang ating mga sel na mas mahusay na sumipsip ng glucose mula sa dugo. Kaya bumababa ang level ng asukal. Isipin nyo, parang nagbibigay ito ng karagdagang tulong sa ating pancreas para mas maging epektibo sa paggawa ng insulin. Paano natin ito magagamit? Ang pinakakaraniwan at tradisyonal na paraan ay ang paggawa ng juice mula sa sariwang dahon o prutas ng ampalaya. Kumuha lamang ng ilang piraso ng ampalaya, hugasan ng maigi at i-blend kasama ang kaunting tubig. Maaari itong inumin isang beses sa isang araw. Mas maganda kung walang laman ang tiyan sa umaga. Kung hindi nyo kaya ang pait, maaari itong ihalo sa kaunting honey o iba pang gulay tulad ng pipino o mansanas para mabawasan ang lasa. Ngunit tandaan na mas mabuting iwasan ang labis na tamis kung may diabetes bukod sa juice. Maaari ring isama ang ampalaya sa ating pang-araw-araw na lutuin. Sino ba ang hindi nakatikim ng ginisa o nilagang ampalaya kapag ginisa ito kasama ng itlog o karne? Nananatili pa rin ang mga benepisyo nito sa pagkontrol ng asukal. Ang pagkain ng ampalaya sa ganitong paraan ay nakakatulong din sa ating panunaw dahil sa taglay nitong fiber. Maraming nakakatanda ang nagkakaroon ng problema sa panunaw at ang ampalaya ay maaaring makatulong diyan. Ang fiber ay nakakatulong din na pabagalin ang pagtaas ng asukal sa dugo matapos kumain. Pero hindi lang basta sa asukal sa dugo nagtatapos ang benepisyo ng ampalaya. Mayroon din itong taglay na antioxidants na lumalaban sa mga free radicals sa ating katawan. Ang mga free radicals na ito ay sanhi ng cell damage at maaaring maging dahilan ng iba pang sakit na nauugnay sa pagtanda. Kaya sa bawat paghigop ng ampalaya juice o sa bawat subo ng ginisa, hindi lang asukal ang binabawasan nyo, kundi pinoprotektahan din nyo ang inyong katawan mula sa iba pang posibleng karamdaman. Mahalaga ring tandaan na bagaman napakabisa ng ampalaya, hindi ito kapalit ng mga gamot na nireseta ng doktor. Ito ay isang pandagdag na makakatulong na mapabuti ang kondisyon. Ngunit mahalaga pa ring kumonsulta sa inyong doktor, lalo na kung umiinom kayo ng gamot para sa diabetes, dahil baka bumaba ng sobra ang inyong asukal. Ang susi ay ang balanseng paggamit at regular na pagsubaybay sa inyong kalusugan. Sunod naman ay ang banaba o Lagerstremia speciosa, kung ang ampalaya ay sikat sa pait. Ang banaba naman ay kilala sa kanyang magagandang bulaklak, ngunit mas kilala rin sa kanyang dahon na may kakayahang magpababa ng asukal. Ang dahon ng banaba ay naglalaman ng corosolic acid, isang compound na pinaniniwala ang tumutulong sa paglipat ng glucose mula sa dugo patungo sa mga sel. Ito ay parang susi na nagbubukas ng pinto sa mga sel upang makapasok ang asukal.
asukal. Sa gayoy binabawasan ang dami nito sa sirkulasyon. Isipin nyo, kung ang ampalaya ay parang insulin, ang banaba naman ay parang nagpapaganda ng paggamit ng insulin ng ating katawan. Napakahalaga nito lalo na sa mga taong may insulin resistance. Kung saan ang katawan ay gumagawa ng insulin ngunit hindi ito epektibong nagagamit, ang pinakakaraniwang paraan ng paggamit ng banaba ay bilang tsa, kumuha lamang ng tuyo o sariwang dahon ng banaba, pakuluan sa tubig, at inumin ang pinakuluang tubig. Ang tsaa ng banaba ay may kaaya-ayang lasa at hindi kasing pait ng ampalaya, kaya mas madali itong tanggapin ng marami. Maaari itong inumin ng 1 hanggang 2 beses sa isang araw. Ang mga dahon ng banaba ay madalas ding matagpuan sa mga health stores bilang supplements o tea bags na mas maginhawa para sa mga abala bukod sa pagpapababa ng asukal. Ang banaba ay mayroon ding mild diuretic effect. Ibig sabihin ay nakakatulong ito sa pagtanggal ng labis na tubig sa katawan. Ito ay maaaring makatulong sa pagkontrol ng blood pressure na madalas ding problema ng mga may diabetes. Mayroon ding mga pag-aaral na nagpapahiwatig na ang banaba ay mayroong antioxidant properties na nakakatulong din sa pagprotekta ng ating mga sel. Ang paggamit ng banaba ay isang matandang tradisyon sa ating bansa. At marami na ang nagpatunay sa bisa nito, gaya ng ampalaya. Ang banaba ay isang malakas na pandagdag, ngunit hindi kapalit ng gamot. Mahalaga pa ring subaybayan ang inyong blood sugar levels at patuloy na makipag-ugnayan sa inyong doktor. Ang paggamit ng banaba ay isang magandang hakbang patungo sa natural na pagpapabuti ng kalusugan, lalo na sa paglaban sa diabetes. Ngayon na napag-usapan na natin ang ampalaya at banaba, dalawang makapangyarihang halaman, alamin naman natin ang isa pang kapaki-pakinabang na halaman na madalas nating makita sa paligid at kilala sa kanyang malawakang gamit. Ngayon naman, alamin natin ang ilan pang halamang gamot na makakatulong sa ating laban kontra diabetes. Ang susunod na ating pag-uusapan ay ang malunggay o Moringa oleifera. Ang malunggay ay tinatawag na miracle tree o tree of life sa ibang bansa dahil sa napakaraming benepisyo nito sa kalusugan. Dito sa Pilipinas, halos sa bawat bakuran ay may tanim na malunggay. Ito ay napakayaman sa vitamins, minerals at antioxidants. Mas marami pang araw ang vitamin C nito kaysa sa dalandan at mas maraming potassium kaysa sa saging. Kung pag-uusapan ng diabetes, ang malunggay ay may mahalagang papel dahil sa kanyang mataas na fiber content at bioactive compounds. Ang fiber ay nakakatulong na pabagalin ang pag-absorb ng asukal sa dugo, kaya hindi ito biglang tumataas pagkatapos kumain. Bukod pa rito, ang ilang pag-aaral ay nagpapahiwatig na ang malunggay ay maaaring makatulong sa pagpapabuti ng insulin sensitivity, na nangangahulugang mas nagiging epektibo ang insulin sa ating katawan sa pagproseso ng asukal. Paano natin isasama ang malunggay sa ating diet? Napakadali. Maaari nating ilagay ang sariwang dahon ng malunggay sa halos anumang lutuin sa tinola, sinigang, monggo o kahit sa ginisang gulay. Mayroon ding malunggay powder na madaling ihalo sa smoothies, juice o kape. Ang pagkain ng malunggay ay hindi lamang nakakatulong sa blood sugar, kundi nagbibigay din ng pangkalahatang nutrisyon sa ating katawan na napakahalaga para sa ating mga nakakatanda. Isipin nyo, nakakatulong na sa diabetes, nakakapagpalakas pa ng katawan at immune system. Hindi lang iyon, ang malunggay ay kilala rin na nakakatulong sa pagpapababa ng kolesterol. Isa pang problema na madalas kasama ng diabetes, ito ay isang tunay na superfood na dapat nating laging nasa hapagkainan. Regular na pagkonsumo ng malunggay ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa inyong kalusugan at sigla. Susunod naman ang luyang dilaw o turmeric. Kilala ang luyang dilaw sa kanyang kulay at sa pagiging pangunahing sangkap sa mga Indian cuisine. Ngunit higit pa sa pampalasa, ang luyang dilaw ay may makapangyarihang compound na tinatawag na curcumin. Ang curcumin ay isang potent antioxidant o may strong anti-inflammatory properties. Bakit mahalaga ito sa diabetes? Ang chronic inflammation ay madalas na nauugnay sa insulin resistance at ang paglala ng diabetes. Sa pamamagitan ng pagbabawas ng pamamaga, maaaring mapabuti ng curcumin ang paggamit ng insulin ng ating katawan at makatulong sa pagkontrol ng blood sugar levels. Meron ding mga pag-aaral na nagpapahiwatig na ang curcumin ay maaaring makatulong sa pagprotekta sa mga beta cells sa pancreas, ang mga cells na gumagawa ng insulin.
Paano natin magagamit ang luyang dilaw? Maaari itong gamitin na sariwa at gadgad sa ating mga lutuin tulad ng kare-kare, adobo o anumang lutuing may gata. Maaari din itong gawing tsa. Hiwain lang ang sariwang luyang dilaw, pakuluan sa tubig at inumin. Maaari ding lagyan ng kaunting kalamansi at honey para masarap. Maraming available na turmeric powder at supplements sa merkado. Ngunit mas mainam kung gagamitin ang sariwang ugat. Tandaan, para mas maging epektibo ang curcumin, mas maganda kung isasama ito sa kaunting paminta black pepper dahil ang paminta ay naglalaman ng piperine na nakakatulong sa mas mahusay na pag-absorb ng curcumin sa ating katawan. Ang luyang dilaw ay hindi lamang nakakatulong sa diabetes, kundi pati na rin sa pananakit ng kasukasuan, panunaw, at pangkalahatang kalusugan. Ang paggamit nito ay isang simple at natural na paraan upang mapabuti ang inyong kalusugan. Panghuli sa ating listahan ngunit hindi huli sa kahalagahan ay ang guyabano o sorsop. Ang guyabano ay kilala sa kanyang masarap at matamis na prutas. Ngunit ang mga dahon nito ang siyang pinagtutuunan ng pansin pagdating sa diabetes. Ang dahon ng guyabano ay naglalaman ng iba't ibang bioactive compounds na pinaniniwalaang may kakayahang magpababa ng asukal sa dugo. May mga pag-aaral na nagsasaad na ang mga extracts mula sa dahon ng guyabano ay maaaring makatulong sa pagpapababa ng blood glucose levels sa pamamagitan ng pagpapabuti ng glucose utilization at pagbabawas ng glucose production sa atay. Bukod pa rito, ang guyabano ay mayaman sa antioxidants na nakakatulong sa pagprotekta sa mga sel mula sa oxidative stress, isang kondisyon na madalas na lumalala sa mga taong may diabetes. Paano gamitin ang dahon ng guyabano? Ang pinakakaraniwang paraan ay ang paggawa ng tsa. Kumuha lamang ng 10 o 15 piraso ng sariwang dahon ng guyabano. Hugasan ng maigi at pakuluan sa 3 na basong tubig sa loob ng 15 o 20 minuto hanggang sa magbago ang kulay ng tubig. Palamigin at salain at inumin ang pinakuluang tubig ng 1 o 2 beses sa isang araw. Maaari ring maglagay ng kaunting honey kung gusto nyo ng tamis. Pero huwag sobra. Mahalagang tandaan na tulad ng ibang halamang gamot, ang guyabano ay hindi kapalit ng gamot at dapat pa ring kumonsulta sa doktor, lalo na kung umiinom na ng maintenance medication. Ang pagdagdag ng tsaa ng guyabano sa inyong daily routine ay maaaring maging isang magandang paraan upang suportahan ang inyong katawan sa paglaban sa mataas na asukal sa dugo at mapabuti ang inyong pangkalahatang kalusugan. Sa susunod, pag-uusapan natin kung paano pagsasamahin ang lahat ng ito para sa isang mas epektibong pamamaraan ng paglaban sa diabetes. Naalala niyo pa ba ang ampalaya na may pait na nagpapababa ng asukal na parang insulin at ang banaba na nagpapabuti ng paggamit ng insulin ng ating katawan? Hindi rin natin dapat kalimutan ang malunggay, ang superfood na puno ng sustansya at nakakatulong sa panunaw, pati na rin ang luyang dilaw na may curcumin para labanan ang pamamaga, at ang guyabano na ang dahon ay may potensyal na maging kaalyado sa pagkontrol ng asukal. Ang mga halamang ito na pamana sa atin ng kalikasan ay nagpapakita ng kagandahan ng halaman na may kakayahang magbigay ng ginhawa at pag-asa sa ating mga nakakatanda na nakikipaglaban sa diabetes. Ang paggamit ng mga ito ay isang hakbang tungo sa pagbabalik sa natural na pamamaraan ng pagpapagaling na matagal nang ginagamit ng ating mga ninuno. Mahalaga nating tandaan na ang mga natural na lunas na ito ay hindi dapat ituring na kapalit ng inyong reseta at payo ng doktor. Sa halip, isipin niyo sila bilang inyong mga kaalyado. Isang dagdag na suporta sa inyong kasalukuyang plano sa pagpapagamot. Ang pagkontrol sa diabetes ay isang holistikong paglalakbay na nangangailangan ng regular na pagkonsulta sa doktor, tamang dieta, regular na ehersisyo, at pag-manage ng stress. Ang pagdagdag ng mga halamang gamot na ito ay maaaring magbigay ng mas malakas na pundasyon para sa inyong kalusugan. Hindi ito tungkol sa pag-asa lang sa isang bagay, kundi sa paggawa ng matalinong mga pagpipilian sa bawat aspeto ng inyong buhay. Ang bawat maliit na pagbabago, tulad ng pag-inom ng tsaa ng banaba sa umaga o pagdaragdag ng malunggay sa inyong pagkain, ay isang hakbang patungo sa mas mabuting kalusugan at mas mahabang buhay.
Ang ating mga katawan ay kamangha-mangha at mayroon itong kakayahang magpagaling sa sarili kung bibigyan natin ng tamang suporta. Ang mga halamang gamot na ito ay nagbibigay ng kinakailangang suporta, isipin nyo. Sa bawat paghigop ng tsaa o sa bawat subo ng ulam na may mga halamang ito, binibigyan nyo ang inyong katawan ng karagdagang lakas para labanan ang sakit. Ang pagiging aktibo, kahit simpleng paglalakad sa umaga, ay napakalaking tulong din ang pagbabawas sa pagkaing matatamis. Lalo na ang mga processed sugars na nagtatago sa ating mga paboritong merienda, ay isang malaking sakripisyo ngunit magbubunga ng napakagandang benepisyo. At higit sa lahat, ang pagkakaroon ng positibong pananaw at pag-aalaga sa ating kaisipan ay kasing halaga ng pag-aalaga sa ating katawan. Ang stress ay maaari ring magpataas ng blood sugar, kaya mahalaga na matutunan nating mag-relax at mag-enjoy sa buhay. Kung mayroon kayong sariling karanasan o paboritong halamang gamot na nakatulong sa inyo o sa inyong pamilya sa paglaban sa diabetes, ibahagi niyo po sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga karanasan ay maaaring maging inspirasyon at gabay para sa iba pa nating kapwa na nangangailangan. Mahalaga ang pagbabahaginan ng kaalaman sa ating komunidad. Kung nagustuhan nyo ang video na ito at nakatulong sa inyo, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa channel na ito para sa mas marami pang kapaki-pakinabang na impormasyon tungkol sa kalusugan natin. Lalo na para sa ating mga nakatatanda, marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa pagpapabuti ng ating kalidad ng buhay habang tayo ay nagkakaedad. Tandaan, ang kalusugan ay kayamanan sa bawat araw. Meron tayong pagkakataon na pumili ng mas mabuti para sa ating sarili, mamuhay ng masigla at masaya sa bawat edad